Ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Ng district engineers, pati naman may ilan mga official din, may mga ilang official din sa buhatan kaya sa yan eh. Eh ako minsan, pag ako umiikot, ako nalulula na lang ako sa makagamitan nila eh. Kasi ako, hindi naman tayo santo, pero ano po, simple lang ang gusto na. Pag mumotor kasi ako, nagbibisikleta, kaya yung mga bagay na gusto natin, simple lang. As the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin. May I just be allowed to give a very short manifestation considering, Mr. President, the situation where I come from, Mr. President. I hope you understand. Yes, please proceed, of our colleagues. Please proceed, Majority Leader. On record, Mr. President, na nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto dahil sabi nga ko ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Siguro ito po yung dahilan kung bakit for the past 3 years, siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past 3 years, bakit ako nanggagalaite, 3 taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Nakakalungkot po, Mr. President, sapagkat pag tinignan nyo rin po itong 2025 flood control budget, Mr. President, yung binabanggit po ni Senator Ping na pare-pareho po yung amount, ganito pa rin po. Total of 14 billion sa lalawigan ng Bulacan. Mr. President, nandito po yung ilang mga mayors natin. Nandito po si Mayor Bong, si Mayor ng Balagtas, Mayor ng San Miguel, Bulacan. Nandito po sila para suportahan ang Senado, para magkaroon ng no nonsense, no secret cows, Mr. President, na investigasyon at masiguro na magkaroon ng hustisya ang aming minamahal na lalawigan. Mr. President, gusto ko lang pong i-put into the record that we thank the gentleman from Cavite, Mr. President. We have been looking forward to seeing him here in the Senate dahil alam natin, Mr. President, may mangyayari na dito sa ating ginagawang investigasyon at mapapanagot ang dapat mapanagot. And again, I appeal to the members of this august chamber to help not only our great province of Bulacan but also all provinces. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Tulang hindi sumakses si Senator Joel Villanueva sa mabilis niyang pagdistansya sa issue ng mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Hindi kasi pinalagpas ng mga netizen ang pagboljak sa Senate Majority Leader. Sa Senate Blue Ribbon Committee noong Martes, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na ghost project ang ilan sa mga proyekto ng Wawaw Builders na ang pondo ay mula sa insertion sa 2025 budget. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Base sa nakuha naming data sa sumbong sa Pangulo.ph, nakakuha ng halos 70 contracts ang top-notch Catalyst Builders, isang kumpanyang pagmamayari ng isang Yumir Villanueva. Ayon sa Securities and Exchange Commission, mayroon lamang paid-up capital na 150 million pesos ang kumpanya. Pero sa sinuri naming datos, aabot sa mahigit 4.6 billion pesos ang kontratang nahawakan ng top-notch Catalyst Builders mula 2022 hanggang 2025. No-show ngayong araw ang nasabing kumpanya matapos ipatawag ng Senado para dumalo sa isang Senate Committee hearing. Isa kasi ang top-notch Catalyst Builders sa mga umano'y top 15 most favored contractors ng DPWH base sa naging ulat ni PBBM. Makikita natin ang iisang pattern ng mga proyektong guni-guni ng Darcy and Ana at Wawaw Builders sa Barangay Carillo, Abulalas, Iba, at San Nicolas, 1st Engineering District ng Bulacan. Pare-parehong contract price, 77.199 million pesos. Pare-parehong riverbank protection structure, pare-parehong guni-guni. Very distinctly ghost projects. Ang mga taong nasa likod ng scheme na ito or scam na ito ang dapat ipinangpupukpok sa pagbabaon ng mga seat files.
Hindi ito kababalagan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. May isang grupo sa loob ng 1st District Engineering Office ng Bulacan na kilalang sindikato ng mga substandard at ghost projects. Ang kanilang modus, manghihiram ng lisensya sa mga suki nilang contractors. Gamit ang lisensya ng contractors, sila na ang mag-implement ng proyekto. O kung hindi man, magpoproseso ng mga dokumento para lumabas na completed na ang mga ghost projects. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan 1st District Engineering Office, including probable witnesses, to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. For the information of the body, inikot at siniyasat din po namin ang ilang mga proyekto sa Kabikulan, Davao Peninsula, Western Visayas at Central Mindanao. Kasalukuyang ginagawa pa ang validation ng aming findings para sa mga susunod na investigasyon. Mr. President, my distinguished colleagues, we all heard President Marcos Jr. in his rare, exasperated, confrontational tone during his 4th SONA last July 28. Pinalakpakan natin siya ng malakas nang sabihin niya sa ating harap-harapan sa plenaryo ng Batasang Pambansa, mahiya naman kayo. And rightly so, since he also said in the same SONA that he witnessed firsthand how the floodgates of corruption have swung wide open in many areas he personally inspected. He saw defective flood control projects, obviously built with substandard materials or not built at all, wasting hundreds of billions of pesos in taxpayers' money, drifted away and down the drain. And all this, Mr. President, went straight to the pockets of the insatiably greedy, so vile, so greedy, and corrupt to the core politicians, DPWH officials, and contractors, conniving among themselves, unmindful of the lives lost and the properties destroyed, all for their lust for money. This humble representation just confirmed with sordid details what President Marcos announced in the launching of the Sumbong sa Pangulo website. Mr. President, distinguished colleagues, we can do our part in leading the way under your leadership and the cooperation that each and every one of us in this august hall to set the example in good governance. We can start with an honest-to-goodness and fully transparent deliberation of the 2026 National Budget Measure that will truly represent the hopes and aspirations of our people for a better Philippines. Sa isang taon, wag naman sana nating marinig na mapagsabihan tayo na mga walang hiya kayo. Sa haba at lawak ng aming pagsisiyasat, may mga gustong magsalita at tumulong. District engineers na napipilitang ipa-implement ang mga binagsak na project sa kanilang distrito na hindi naman sila ang nagplano kaya hindi naisama sa National Expenditure Program. Subalit, dahil nagmula sa mga insertions ng mga tinaguriang funders sa Kongreso, mga contractors na kapit sa patalim dahil sa bulok na sistema ng talamak na lagayan, tali ang mga kamay dahil sa kanilang pakikisama na kasalalay ang kanilang hanap buhay. At higit sa lahat, mga taong bayan na nais ipaabot ang kanilang hinaing. Madami din sa mga nakausap namin ang handang pangalanan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na tunay na nasa likod ng mga milagro sa flood control. Ang halos nagkakaisang tanong nila na mahirap kong saguting mag-isa. Sagot ba ninyo ang kaligtasan namin at sigurado bang tuloy-tuloy ang laban hanggang sa dulo o habang mainit lamang ang issue na ito? When few good officials or regretful men are willing to speak truth to power, they must be heard. They must be seen. They must be protected. The depth of corruption has become so overwhelming that it drowns us in our sad reality. More than flood control, what the Filipino people badly need to see is grid control. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Lacson. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha.
Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian.